Kumusta po? Ako si Darren ng Lobo, Batangas. Noong 17 pa lang ako, may nakilala akong isang matandang lalaki. Nasa edad 70. Magkaharapan lang kami ng bakuran. Tawagin na lang natin siyang Lolo Goreng. Kaya gusto kong ikwento sa inyo ito ay dahil nagtataglay siya ng kung tawagin ay mutya ng kidlat. Ang sabi ng iba, swerte ang sino mang makakuha nito. Pero sa kaso ni Lolo Goreng ay kabaliktaran ang nangyari dahil ang malungkot ngunit tahimik naman sana niyang buhay ay naging magulo at napuno ng kababalaghan dahil sa mutyang pinag-aagawan din pala ng masasamang elemento. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kung paano yun nilabanan ni Lolo Goreng. Saksi ako at naging bahagi rin ako ng karamihan sa laban na yun. Nung hindi pa kami close ni Lolo Goreng ay masasabi kong napakamailap niyang tao, strikto at masungit kaya iniiwasan ng mga taga-roon sa amin. Hoy! Kayo mga tinamaan kayo ng lintik! Ano't hindi kayo magtanim ng sarili ninyong puno? Nang hindi mga puno ko ang piniperwisyo ninyo! Lolo Goreng, ilang pirasong bunga lang naman po ang nasungkit nila sa puno ninyo. Mamumunga pa naman po uli yan kaya wag po kayong magsisisigaw dyan. Tsaka baka atakihin po kayo sa puso. Abay, hindi niyo po madadala ang puno ninyo sa langit kung tatanggapin man kayo roon. Bisa ka pang damuho ka! Lo naman, buti na nga lang magaling ako umilag. Huwag mo nga akong matawag-tawag na lolo. Wala akong apo. Tsaka huwag mong kinakampihan ng mga batang kalye na yon na panay-panay na lang pagnanakaw ng mga prutas ko. Hindi naman po sa kinakampihan ko. Nag-aalala lang po ako sa inyo kapag masyado po kayo nagagalit. Baka makita niyo po agad si kamatayan. Kaya kalma lang po. Ganun ko nakilala si Lolo Goreng. At ganun din siya kilala ng mga taga sa amin. Isang tao na mainitin ang ulo at walang kasundo. May sariling mundo. Parang gusto niya, siya lang ang tao sa mundo. Pero kung yung iba ay buwisit na buwisit sa pag-uugali niya, ako naman, tinatawanan ko lang. Palibhasa, wala akong kinagisnan na lolo at lola. At isa pa nga pala, kami lang ang magkapitbahay ni Lolo Goreng. Ang ibang kabahayan ay medyo malayo ang distansya sa amin. Ang kasama ko naman sa bahay ay ang tiyuhin ko na si Tiyo Mando, 45 anyos. Oh, Darren, ikaw ba'y nagkapunan na? Hindi pa po. Ay, ano pang hinihintay mo? Parinin at saluhan mo na ako. Bad trip na naman po si Lolo Goreng, Chong. Narinig ko nga. Ano na naman bang ipinagpuputok ng butsi ng matandang yun? May mga bata na naman po kasing namato ng bunga ng puno ng mangga niya. Kaasim naman, ayaw pang ipamigay. Paano mo naman nalaman na maasim? Siguro nanguha ka rin. Hindi po, Chong, ha. May amnesia na yata. Di po ba? Dalawa tayong nanungkit ng bunga. Dati hindi tayo nagpaalam kay Lolo Goreng. Oo nga pala. Naalala ko na. Nung hinabol pa nga tayo ng itak. At naiwan po yung tsinelas ko sa loob ng bakuran niya kaya yung tsinelas ko na lang ang pinagtataga niya. Sa tingin ko, hindi na nga siguro magbabagong asim ng mangga ni Lolo Goreng hanggat hindi nagbabagong ugali niya. Tama po kayo. Wala nang pag-asa matandang yun. Kaya iwasan mo na ang pagkausap at paglapit sa bakuran nun at baka ikay magaya sa tsinelas mong natagtad ng gulok. Ako na nga lang nagtsatsagang kumausap dun kahit laging galit sa akin. Siya namang may gusto na walang kumausap sa kanya. Kaya huwag mo nang pagtsagaan. Para sa akin, katuwaan ko na lang din ang kausapin si Lolo Goreng at sundan-sundan siya kapag pumupunta siya ng Pampang kung saan naroon ang bangka niya. Isang beses, galing ako sa barkada ko. Nadaanan ko si Lolo Goreng na ginagawa ang bangka niya sa Pampang. Lolo Goreng, baka kailangan niyo po ng tulong ko. Hindi niya ako tiningnan pero sumagot siya. Kailan ba ako humingi ng tulong sa'yo? Baka po ngayon.
Mukhang nangihingalo na po yung bangka ninyo. Kasing tandaan niyo na po ba yan? Pwede ba, Daryl? Kung wala kang masabing maganda, tantanan mo ka! Kayo naman po, hindi na kayo mabiro. Seryoso po, tutulungan ko na po kayo. Hindi niyo po na itatanong eh. Mahusay po akong kumalikot ng bangka. Ako yata gumagawa ng bangka namin ni Chong Mando. Huwag mo akong yayabangan. Dahil kung sirain ang bangka ko, masirain ang bangka nyo. Kaya paano ko magtitiwala sa gawa mo, ha? Eh wala ka kasing magandang gamit. Testingin niyo lang po ako. Kaya ko yan. Nang biglang kumulog at gumuhit ang kidlat. Sala, mukhang uulan na yata. Kaya umuwi ka na bago ka paabutan ng ulan dito. Lo, naniniwala ba kayong may mutyang nanggagaling sa kidlat? Hindi! Talaga ho? Sabi kasi ni Chong Mando, kapag nakuha mo raw yun, magiging immortal ka. At swerte ka sa buhay. Hindi ako naniniwala. Kalokohan lang pagiging immortal. At isa pa, tamad lang ang mga naniniwala sa swerte. Naku, kayo talaga, Lolo Goring. Porket napakasipag nyo. Kita nyo nga po kahit anong sipag nyo, hindi pa rin kayo umaasenso. Kasi po, wala kayong tinatawag na swerte. Darren, wala ka bang ibang gagawin sa inyo? At ako'y iniistorbo mo rito? Masipag po kasi si Chong Mando kaya halos wala na po akong ginagawa sa bahay. Eh bakit hindi ka tumulong sa kanya sa bukid? Ang laki mong damulag, tambay ka pa rin. Hindi ka ba nahihiya? Wala kang pakinabang? Ang sakit nyo naman po magsalita. O ayaw mong makarinig ng masasakit na salita? Baylubayan mo ko. Kakamot-kamot na lang ako ng ulo habang naglalakad palayo kay Lolo Goring. Pero hindi pa ako nakakalayo ay bigla nang bumuhos ang ulan. Bumalik ako para tulungan si Lolo na itabi ang bangka niya at mga gamit. Akala ko nga, pagagalitan na naman ako. Pero mabuti na lang at hindi siya nagsalita. Hinayaan niya akong tulungan siya. Pero tulad ng inaasahan ko, ay hindi marunong magpasalamat ang matandang yon. Parang utang na loob ko pa na tinulungan ko siya. Oh, basang-basa ka. Saan ka galing? Sa barkada ko po, Chong. Nadaanin ko lang po si Lolo Goring sa may pampang. Tinulungan ko na rin po na magtabi ng mga gamit niya sa bangka kasi nga inabutan ng ulan. Wala ka talagang kadala-dala sa paglapit doon sa matandang yun, ano? O hindi po ako, aba. Sino po ang papansin sa kanya doon? Eh di wala. Ginusto niya yun eh. Kahit ano pang sabihin ng Chong Mando ko, ay hindi pa rin ako nagsasawa kay Lolo Goring. Kahit na masama lagi ang hangin ng taong yun at masama ang tabas ng dila, napapansin kong kahit papano ay kinakausap naman niya ako. Yung sinabi niya kanina na umuwi na ako bago pa ako abutan ng ulan ay nagpapakita ng malasakit sa akin. Para sa akin, malaking tulong sa kanya ang makakausap ng tao. Dahil isipin niyo, kung namumuhay ka mag-isa at wala man lang kumakausap sa'yo, paano nang laway mo nun? Paano mo itatawid ang araw-araw na sarili mo lang ang kasama mo? Ganun ako mag-isip dati. Palibhasa, hindi ako introvert, kaya hindi ko pa naiintindihan noon ang ganoong sitwasyon. Nung mga sumunod na araw ay naging masama ang panahon. Maaga pa ay nakita ko ng malungkot na nakapamintana si Lolo Goring. Nakatanaw sa labas. Patinga-tingala at napapailing. Sa isip-isip ko, naiinis na siguro sa lagay ng panahon. Ah, Chong, ipinagtimpla na po kita ng kape. Tag-iisa po tayo. Oh, yung idol mo, hindi mapakali. Kanina ko pa nga po siya dyan nakikita bago ako magtimpla ng kape natin. Baka po namimiss yung dagat at gustong mag-isa o gustong mangisda. Pustahan tayo. Hindi yan makakatiis. Mamamangka pa rin yan kahit hindi bumubuti ang lagay ng panahon. Nako, ayoko pong makipagpustahan sa inyo, Chong. Dahil yan din po ang hula ko. Ibang klase talagang matandang yan. Oh, Chong, tingnan mo. Kasasabi lang natin, oh. I know, nagsusuot na ng kapote. Oo nga no. Walang palampas ha.
Nasobrahan sa kasipagan. Chong, pigilan mo kaya? Ay nako, kung gusto mo, ikaw na lang at baka masinghalan pa ako. Masunto ko lang kahit matanda sa akin. Sige po, ako na lang. Hoy Darren, saan ka pupunta? Susundan ko lang po si Lolo Goring. Sira ka talaga. Bumalik ka rito. Hindi mo pipigilan yan. Sandali lang po, Chong. Babalik din po ako kagad. Pagbalik mo, malamig na ang kape mo. Iinumin ko na rin to. Umiinom ako ng malamig na kape. Ay siya, dalhin mo na lang ang payong. Hindi rin ako nagpapigil kay Chumando. Mabilis maglakad si Lolo Goring kahit matanda na. Kaya lakad takbo ako nang sundan ko siya. Lolo Goring! Ikaw na naman. Saan po kayo pupunta? Bakit kailangan ko sabihin sa'yo? Syempre po kasi sasamahan ko kayo. Sa narinig ko ay huminto sa paglalakad si Lolo Goring at tiningnan ako ng masama. Paborito mo talaga akong asarin na bata ka, no? Hindi ko naman po kayo inaasar, Lo. Gusto ko lang po talaga na samahan kayo. Tingnan niyo po, umuulan. Tapos papunta kayo sa dagat para mangisda. Kabisado ko na ang panahon. Nakasilip na ako ng konting liwanag sa langit. Kaya alam ko na hindi yun uulan. Ambon lamang yun. Ambon-ambon lang. Magiging payapa rin ang dagat. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Hoy, umuwi ka na nga sa inyo. Huwag mo ko pinakikialaman sa buhay ko. Lo, sa ayaw at sa gusto niyo po sasamahan ko kayo. Kasi wala po kaming pang-ulam mamaya. Sira po yung bangka ni Chong kaya sa bukid po naglalagi. Sinalanta naman po ng malakas na ulan yung bukid. Hindi ko na problema yon. Basta isama niyo na po ako para makapanghuli ako ng isda. May lambat naman po ako eh. Kukunin ko lang po saglit sa bangka. Nasa likod ng bahay lang namin yun. Kalo ba? Uy, may lambat ka naman palang magagamit. Sige na, kunin mo na. Talaga ho? Isasama niyo na ako? Lumakad ka na. Naayusin ko lang bangka ko. Ayos. Sige po hintayin niyo ako Sandali lang po ako. Tatakbo na ako. Hintayin kita dito. Dalian mo. Nagmamadali ko ngang tinakbo ang likod ng bahay namin para kuhain ang lambat. Nakita pa ako ni Chong na nasa bintana pa rin. Hoy, Darren, aanin mo yan. Isasama po ako ni Lolo Goring sa pangingisda. Ano? Akala ko ba pipigilan mo siya? Tapos ngayon sasamahan mo pa? Ayaw niya pong magpapigil kaya sasamahan ko na lang. Darren, tigilan mo yung kalokohan mo. Masama ang panahon. Baka kung mapaano ka. Hindi ko na sinagot si Chumando. Tangay ang lambat ay tumakbo ulit ako pabalik doon sa dalampasigan para lang pala madismaya. Paano'y wala ron ang bangka ni Lolo Goring? Naisahan ako ng matandang yun. Kunwari ay pumayag. Ipinakuha pa ang lambat ko. Kaya pala, para matakasan niya lang ako, pumalaot na mag-isa. Napakamot na lang ako ng ulo. Lulugulugo akong bumalik ng bahay namin. Kasabay ng paghigop ko sa malamig na kape, ang malakas na pagtawa ni Chong Mando dahil sa nangyari. Bakit? Akala mo ba talaga close na kayo para isama ka nun sa pagpapalaot niya? Si Chong talaga. Wala na ang katernong tinapay yung malamig kong kape. Inaasar mo pa ako. Aba, hindi kita inaasar. Sinasabi ko lang sa'yo ang katotohanan na si Lolo Goring ay mula sa ibang planeta. Kaya imposible na magkasundo kayo nun at may makaintindi ron. Kulang lang po sa pangunawa si Lolo Goring at ng taong uunawa sa kanya. Pero malay natin isang araw magbago siya. Wala nang pag-asa yun. Balik mo na nga yung lambat sa bangka ko at ubusin mo ng malamig mong kape. Nakasing lamig ng damdamin ni Lolo Goring sa kapwa niya. Nanonood kami ng TV ni Chong nang bigla kaming makarinig ng malakas na pagguhit ng kidlat na para bang may tinamaan sa di kalayuan. Parehas kaming lumapit ni Chumando sa bintana at tumanaw sa paligid. Chong, sa tingin mo ba may tinamaan ng kidlat? Mukha nga. Pero saan naman kaya? Di ba sabi mo kapag may tinatamaan ng kidlat, naglalabas ito ng mutya? Yun ang sabi ng mga matatanda. Kaya nga sana, totoo.
Ang swerte ng makakuha ng mutya ng kidlat. Eh kung hanapin natin kung saan tumama ang kidlat, baka sakaling matsyempuan natin ang mutya. Eh di daig pa natin ang tumama sa loto kapag naging immortal tayo. Puro kakalokohan. Kung may makuha man tayong mutya, malamang para lang sa isang taong kapangyarihan nun. Eh di mag-una na lang tayo. Tigilan mo nga ako. Ituloy na lang natin ang panonood ng TV. Ikaw nga itong diyang mahilig sa agimat eh. Oo, pero matagal na akong tumigil sa paghanap. Nakakapagod na rin. Ubidad na ako, wala man lang ni isang tunay na agimat na nakuha. Puro peke. Anong mali mo, Chong? Nasa mutya ng kidlat ka pala magkakaroon ng tunay na agimat. Tsaka, tara na, maghanap na tayo. Hindi na. Mas gusto ko pang matulog ngayon. Malamig kasi ang panahon. Nakakatamad lumabas ng bahay. Hindi ko na pinilit ang tiyong ko. Tinapos ko na lang ang panonood namin. Nagtaka ako na kinabukasan ay hindi ko nakita si Lolo Goring. Sanay kasi ako na maaga pa lang ay nagwawalis na yun ng bakuran niya. Inuunahan sa paglaglag ang mga dahon. Kulang na lang. Floor waxing niya na pati ang lupa sa loob ng kanyang bakuran. Siya talaga ang pinakamalinis at pinakamasipag na taong nakilala ko. Pero nung umaga ng yun ay wala siya at saradong-sarado pa ang bahay niya. Chong, tingin mo ba tinanghali lang ng gising si Lolo Goring? Aba, parang hindi ko pa nakikitang tinanghali ng gising ang matandang yun ah. Di ko nga rin po nakitang umuwi. Galing sa pamamalaot. Yaan mo na yun. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa bukid. Siguradong marami tayong kailangan linisin dun. Sige po. Sandali lang po magbibihis lang po ako. Lumipas ang maghapon, magdamag, at isa uling maghapon na hindi pa rin namin nakikita si Lolo Goring. Chong, hindi kaya may nangyaring masama sa kanya? Sa dagat? Wala naman siguro. Hindi naman na umuulan nung pumalaot siya eh. Eh bakit wala pa rin siya? Aba, malay ko. Dahil nag-aalala ko kay Lolo Goring, kaya kinatok ko na sa bahay niya. Lolo Goring! Lolo Goring! Hindi ko alam kung gaano katagal din akong kumatok doon, pero walang Lolo Goring na nagbukas. Ni konting kaluskos ay wala akong narinig. Hindi ko maiwasan na mag-alala para kay Lolo Goring. Kahit ganun ang ugali niya. Kasi nga, parang tunay na lolo na rin ang tingin ko sa kanya sa kabila ng pagsusungit niya sa akin. Pagbalik ko sa bahay namin, kinumbinsi ko si Chumando na hanapin namin si Lolo Goring. Kung kailan hapon na, saka mo pa ako aayain na hanapin ang matandang yun. At saka, anong gagamitin nating bangka? Sira nga ang bangka ko. Eh di hiramin muna natin yung sa kumpare mo. Nakakaawa naman po kasi, Chong. Sa lahat po ng tao rito sa lugar natin, tayo lang po yung kapitbahay niya. Tayo lang din po yung pwedeng magmalasakit na hanapin siya. Baka kailangan niya ng tulong. Ay, nakakaiyak naman ang pag-intindi mo sa kanya. Chong naman, hindi ba kayo nag-aalala? Tao rin naman po si Lolo Goring. Oo na, sige na. Nakumbinsi mo na ako. Natawa ako dahil napapahayag ko ang tiyuhin ko na pumalaot para lang hanapin si Lolo Goring. Malakas ang kutob ko. Nabuhay pa ang matanda at naghihintay lang ng tulong. Chong, doon kaya tayo sa bandaron? Huwag tayong masyadong lumayo. Baka naman sa bandang huli, tayo mapahamak. Teka, sandali lang ho. Ano yun? Alin? Nakikita mo ba yun, Chong? Asan ba? Ayun po sa kaliwa. Di ba bangka ni Lolo Goring yun? Aba, oo nga no. At tara, lumapit tayo ron. Nang makalapit kami sa bangka, ay hindi nga kami nagkaamali ni Chong. Yun nga mismo, ang bangka ni Lolo Goring at nakasampay ang katawan niya ron. Pinulsuhan siya ng tiyuhin ko. May pulso pa! Buhay pa siya! Pinagtulungan namin ni Chong na mailipat sa bangka namin si Lolo Goring.
Ang bangka kasi niya ay wasak. Mukhang tinamaan ng kidlat, kaya hinayaan na namin dun. Chong, hindi kaya si Lolo Goring at ang bangka niya ang narinig natin na tinamaan ng kidlat nung isang araw? Hindi ko alam. Baka nga. Pero halos nasa gitna na siya ng dagat ah. Parang ang dinig ko sa kidlat, malapit lang. Dahil walang malay si Lolo Goring nang makita namin, kaya diniretso na namin siya sa pinakamalapit na ospital. Pero nang magkamalay siya, ganoon na lang ang pag-aalala niya. Nasaan ako? Lo, gising na po kayo. Nurse! Nurse! Sino bang tinatawag mo? Nasaan ba? Teka, ospital ba ito? Opo, dinala po namin kayo ni Chong Mando. Hinanap po kasi namin kayo at natagpuan namin kayo walang malay sa gitna ng dagat. Doon po sa bangka ninyo. Ganun ba? Sige, uuwi na ako. Ayoko rito. Sandali lang po, Lolo Goring. Inoobserban po kayo ng doktor. Hindi pa po kayo pwedeng umuwi. At bakit hindi? Malakas na ang katawan ko. Kaya ko nang tumayo at maglakad, kaya uuwi na ako. Pero tinamaan yata kayo ng kidlat. Kailangan talaga po kayo maobserbahan. Damit ko. Oh, nasaan ang suot kong damit? Nakatabi po sa plastic na yun. Kinailangan po kasi kayong palitan ng damit dito sa ospital. Basang-basa po kasi yung damit ninyo. Akin na, iabot mo sa akin ang damit ko. Ang kulit nyo naman ho. Ikaw ang makulit! Basta iabot mo sa akin ang damit ko! Nakakainis talaga si Lolo Goring. Kung maigsi ang pasensya mo, hindi mo kakayanin ang topak niya. Kahit kaharap na niya ang doktor at nurse, ay talagang ipinilit niya ang kagustuhan niya na lumabas na ng ospital. Kaya napilitan si Chumando na pumirma na lang ng waiver. Habang sakay kami ng tricycle pa uwi, ay hindi tuloy mapigilan ni Chong na magsermon kay Lolo. Pambihira kay Lolo Goring oh. Kayo na nga itong dinala sa ospital para umigi kayo. Kayo pa itong galit na nagmamadaling umuwi. Babak! Sino ba kasi may sabing dalhin niyo ko sa ospital? Sana, iniuwi niyo na lamang ako sa bahay ko! Makikipagtalo pa sana si Chong. Pero sinenyasan ko na lang siya na wag na kasi wala rin naman saysay. Sabi pa ni Lolo Goring, babayaran niya ang ginastos ni Chumando sa ospital. Hindi na lang umimik ang tiyuhin ko na alam kong banas talo sa matanda. Ako rin, hindi na lang umimik. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Ako na lang nga ang naghatid kay Lolo sa bahay niya. Pinabayaan na kami ni Chong matapos bayaran ng tricycle. Nung gabing yun ay nagluto ng sopa si Chomando. Alam kong galit pa rin siya kay Lolo Goring. Pero kahit galit siya, ay sinabihan pa rin niya ako na dalhan ng sopas ang matanda habang mainit pa. Hindi ko alam kung tatanggapin yun ni Lolo, pero dinala ko pa rin sa kanya. Lolo Goring! Lolo Goring! Hindi siya nagbukas ng pinto. Napansin ko na may butas sa dingding ng bandang ibaba ng bintana niya. Lumapit at sumilip ako ron. Nakita ko si Lolo Goring na nakaupo sa upuan, nakatulala. May hawak siya sa kamay niya na parang bato na maraming hiwa-hiwa. Tapos sa bawat hiwa ay may konting kinang akong naaaninag. Mukhang malalim ang iniisip niya, kaya siguro hindi niya ako naririnig. Hala, ano kaya yung hawak ni Lolo Goring na yun? Parang kakaibang bato. Nakita kong tumayo si Lolo Goring at naglakad palapit sa pintuan. Kaya bumalik ako ron. Muntik pang matapon ng sopa sa tasa na aking hawak. Anong kailangan mo? Nagluto po ako ng sopas. Si Chong po pala. Pinabibigay po sa inyo para raw mainitan ng sikmura nyo. Wala pa po kayong kain mula nang makuha namin kayo sa dagat. Kinuha ni Lolo Goring ang tasa ng sopas. Akala kong itatanggihan. Siguro, gutom na siya.
kaya tinanggap niya. Pero tulad ng dati, hindi pa rin marunong magpasalamat. Hinayaan ko na lang. Nung nakahiga na ako, palaisipan sa akin kung ano ba yung bato na hawak ni Lolo Goring na tila pinag-iisipan niyang malalim. Hindi kaya nakuha niya yung mutya ng kidlat? Ay, di bale. Malalaman ko rin yun. Ipagpapatuloy ko na lang pakikipaglapit ko kay Lolo Goring hanggang makuha ko yung loob niya at ipagkatiwala niya sa akin. Sigurado, sasabihin niya rin sa akin kung anong nangyari sa kanya sa dagat. Ang batong nakita ko sa matanda ay hindi ko muna sinabi kay Tio Mando. Mahirap na. Baka yun pa ang pagmula ng gulo. Mahilig sa agimat si Chong. Kahit pa sinabi na niya na napapagod na siya maghanap. Kung totoong mutya ng kidlat ang nakuha ni Lolo Goring, baka pag-interesan pa ni Chong at pag-agawan pa nila yon. Ganun yung tumatakbo sa isip ko noon. Kinabukasan, paggising ko, nabitin ang paghikab ko nang makita ko si Lolo Goring na nagsisibak na ng kahoy. Aba, Lolo Goring! Parang walang nangyari ah. Ang lakas mo na uli. Sabi ko naman sa inyo na kaya ko. O bakit dinala niyo pa ako sa ospital na yon? Siyempre naman po, wala kang mali. Hindi naman po kami doktor para malaman kung anong dapat gawin sa inyo sa ganung senaryo. Pagkasabi ko noon, ay tumahimik na si Lolo Goring. Lumapit ako. Nakatikatihan kong itanong ang gumugulo sa isip ko. Lo, ano po ba talagang nangyari sa inyo sa dagat? Mahabang kwento. Kahit po mahaba, makikinig po ako. Tatalikuran na sana ako ni Lolo Goring nang bigla siyang matigilan sa sunod kong binanggit. Tinamaan po ba kayo ng kidlat? Nakuha niyo po ba yung mutya? Akala ko, sasabihin niya na sa akin ang totoo. Pero itinuloy na lang niya ang pagtalikod. Naglakad siya papasok ng bahay niya. May pahabol pa ako na aking dahilan para matigilan siya ulit. Nakita ko po yung mutya na hawak niyo kagabi. Ano ka mo? Yung bato po na may uka-uka na parang sinadya tapos may kintab-kintab. Di ba? Yun yung mutya ng kidlat. Paano ka nakasisiguro? Sa tingin ko lang po. Bes, nagkakamali ka. Hindi yun mutya ng kidlat. Pagkasabi nun ni Lolo Goring, ay tuluyan niya na akong tinalikuran at pinagsaraduhan ng pinto. Parang nagkamali ako ron. Ang sabi ko nga pala sa sarili ko ay makikipaglapit muna ako kay Lolo Goring at kukunin ko muna ang loob niya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko sa kuryosidad sa mutya ng kidlat. Mukhang nabadtrip ko na naman tuloy si Lolo. Sumunod na gabi, tahimik na sa buong lugar namin. Wala ka nang maririnig kundi yung sabayang bigkas ng mga kuliglig. Nang bigla ay pumailan lang ang sigaw ni Lolo Goring. Napabalik pa ako ng bangon. Pati si Chumando ay nagising din. Ano yun? Si Lolo Goring. Magkasunod kaming lumabas ng bahay nang nagmamadali pa para tingnan lang si Lolo Goring. Pero biglang natigilan si Tito. Sandali! Kukunin ko lang ang itak ko. Kukuha po ako ng asin. Aanin mo yun. Baka may aswang eh. Bahala ka. Dalian mo na! Magkasabay kaming kinatok ang pinto ni Lolo Goring dahil patuloy naming naririnig ang pagsigaw niya. Pero hindi yun nagbubukas. Chong, gibain natin. O sige, bumilang ka ng 3 at sabay nating babalyahin. 1, 2, 3. Balya! Pagbalandra ng pinto sa loob ng bahay ay kasama kaming bumalandra ni Chumando sa sahig. Sabay kaming napatingin kay Lolo Goring na may hawak na walis tingting na tila ginawang sandata sa kaaway. Lolo Goring, bakit po may hawak kayong walis tingting? Sinundan nila ko.
Isa ang walis tingting sa mabisang panlaban sa kanila. Sino pong sila? Ang mga engkanto, pati ang mga aswang. Nabigla at nagkatinginan kami ni Chumando sa sinabi ni Lolo Goreng. Paano niyo po nasabi, Lo? Bakit naman po kayo susundan? Wala. Umuwi na kayo. Ayan na naman kayo, Lolo Goreng. Umaakto na naman kayo na parang hindi nyo kailangan ng tulong. Isisigaw ba kayo ng ganun kung hindi kayo natatakot sa kung sino mang nilalang na yung nakita nyo? Oo nga po, Lolo Goreng. Hindi po kami kaaway. Kaya hindi niyo po kami kailangang itaboy. Umalis na kayo. Umalis na kayo para hindi kayo matamay. Pero saan po kami matadamay? Sa mga aswang? Mga engkanto? Pakinig kayo sa akin. Hindi sila ordinaryo. Hindi nyo sila malalabanan. Lolo Goreng, kung totoo ang sinasabi nyo na sinusundan kayo ng mga nilalang na yun, huwag po kayong mag-alala. Meron kaming itak at asin na magagamit panlaban sa kanila. May kalamansi nga rin sa bahay. Hindi nyo ko naiintindihan. Maiintindihan po namin kayo, Lolo Goreng. Kung aaminin niyo sa amin na ang mutya ng kidlat ang dahilan kung bakit kayo sinusundan ng mga nakatatakot na nilalang na yun ngayon. Hindi pa nakakasagot ulit si Lolo Goreng nang bigla niyang itaas ang walis tingting sa bubungan. May lumagabog kasi ron at sa isang iglap ay nabutas ang bubong at bumagsak mula roon ang hubad na lalaking may nagpuputukang muscle na kulay ube at mabalahibong katawan sa bandang dibdib at braso, pati sa hita. Sa tingin ko, isa siyang aswang. Aatakihin si Lolo Goreng. Si Chumando ay biglang hinimatay sa nakita. Wala na akong mapagpipilian kundi ang magtapang-tapangan. Kinuha ko ang itak sa kamay ni Chong at para akong bayaning sumugod sa laban. Natamaan ko naman sa balikat ang aswang pero napaatras ako nang lingunin niya ako na para bang hindi ininda ang pag-ita ko sa kanya. May isa pa akong opsyon, ang asin sa kamay ko. Doon ko mismo isasaboy sa ugat niya, kaya imposibleng hindi niya yun indahin. Hindi nga ako nagkamali dahil doon ay nagmamadali siyang tumakas. Kung saan siya dumaan pababa sa bahay ni Lolo Goreng, ay doon din siya dumaan patakas. Tinalo niya ang butas sa bubungan na siya ang may gawa. Wow! Astig ah! Darren, tulungan mo kung ihiga sa papag ang tiyuhin mo. Mas matatakotin pa pala ito kaysa sayo. Nabigla lang po siya eh. Lo, ano bang klaseng nilalang yun? Aswang ba yun? Oo, isang tiktik na may kakayahang magsaibol. Si Lolo Goreng mismo ang nag-asikaso kay Chong. May pinaamoy siya para mabalik ang malay, tapos ay pinainom niya ng tubig. Paggising ni Chumando ay nagpalingalinga agad. Takot na hinahanap ang higante raw na aswang. Sabi ko na lang, hindi yun higante. Sa harap niya mismo kasi bumagsak, kaya tingin niya ay sobrang laki. Pero ang totoo, malaki lang ang katawan. Ang taas naman ay konti lang din ang taas sa kanya. Naupo si Lolo Goreng sa gilid ng papag sa tabi ni Chumando. Huminga ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko sa kanya ang salitang akala ko ay hindi ko maririnig sa kanya na kahit kailan. Salamat. Salamat sa inyong magtiyuhin sa pagsaklolo sa akin. Wala pong anuman yun, Lolo Goreng. Bago po dumating ang aswang niyon, meron na pong nanggulo sa'yo, di ba? Na dahilan kaya kayo sumigaw. Oo, aswang din. Napilit na binubuksan ang bintana doon sa kusina ko. Takot sila sa asin, walis tingting, kalamansi at buntot pake. At iba pang matatalim na bagay. Lolo Goreng, kung magtitiwala po kayo sa amin, maaari po kami makatulong sa pinagdadaanan nyo. Hindi lang po sa pagkukumpuni ng mga nasira ngayong gabi, kundi
pati na rin po sa mga haharapin nyo na mga laban. Pwede lang sana po, ikwento nyo sa amin ang nangyari mula ang umpisa dun sa dagat. Alam ko po, doon nagsimula ang lahat. Ilang saglit na natahimik si Lolo Goring. Siguro ay pinag-iisipan muna niyang mabuti kung sasabihin ba sa amin ang tunay na nangyari sa kanya dun sa pamamalaot niya nung araw na yon. Humugot ulit siya ng malalim na paghinga bago nagsimulang magkwento. Matalim ang kidlat. Nangangalit. Gusto ko sanang umatras at ipagpaliban ng pangingisda. Ngunit huli na ang lahat. Sa muling pagguhit ng kidlat, hindi na ako nakaiwas. Alam ko na tinamaan ako at ang bangka ko. Ang totoo, hindi ako umaasang mabubuhay pa ako. Bago ako pumikit, nakita ko ang isang piraso ng bato sa tabi ng mukha ko kung saan man ako napasadlak sa bangka ko. Kinuha ko ang bato at habang iginagalaw ko pa ang kamay ko, isinilig ko ang bato sa bulsa ng damit ko. Yun po siguro yung mutya ng kidlat. Kaya po pala atat na atat kayo makita ang damit nyo dun sa ospital. Dahil nandun yung mutya. At kaya rin nagmamadali akong umalis sa ospital. Doon ako nagsimulang makakita ng mga multo. At mga napakaraming multo. Talaga ho? Ganun naman talaga sa mga ospital eh. Dati, may nakilala akong may third eye at yan din ang sinasabi niya na maraming multo ron. Siguro, nandun pa yung mga kaluluwa ng mga namatay sa ospital na yun. Dahil po sa mutya ng kidlat, nagkaroon si Lolo Goring ng kakayanang makita ang mga nilalang na hindi nakikita na tulad nating karaniwan. Lo, ituloy niyo po ang kwento niyo. Yun na nga. Paglabas natin ng ospital, iba't ibang uri ng nilalang ang nakikita ko sa nadadaanan natin sa bawat kalye. Sa gilid ng mga puno, sa talahiban, lahat sila'y tumitingin sa akin. Siguro, alam nilang nakikita ko sila. Kaya marami sa kanila ang sumusunod at nagtatangka ng masama sa akin. Baka dapat niyo pong bitawan ang mutya ng kidlat para tigilan niya kayo. Hindi. Hindi ko maaaring bitawan ang mutya ng kidlat. Dati, hindi ko ito pinaniniwalaan. Gusto ko malaman kung ano ang kakayanan nito. Bukod sa makikita ang mga hindi ordinaryo. Hindi po kayo natatakot? Matanda na ako. Ano pa bang dapat kong ikatakot? Ang kailangan lamang ay ihanda ko ang sarili ko sa mga posible pang mangyari. Ano pong inaasahan niyo na posibleng mangyayari? Alam kong may dahilan kaya ibinigay sa akin ang mutya ng kidlat. Posibleng may kaharapin akong laban. Lolo Goring, makasingit na nga ano. Abe, hindi ba kayo kinikilabutan sa sinasabi nyo? Kayo na rin ang nagsabi na matanda na kayo. Iniisip nyo ba na magiging superhero pa kayo? Aba, ni isang pelikula yata. Wala pa akong napanood na matandang superhero. Ang dapat dyan, ipaubaya nyo na lang sa tulad ko na mas bata-bata pa ng konti sa inyo. Aba, kung kabataan lang naman ang labanan dito, dapat sa akin ibigay ni Lolo Goring ang mutya ng kidlat. Masyado ka pang bata. Mga tinamaan kayo ng kidlat. Magsiuwi na nga kayo. Pare-pareho kayo naghahangad ng hindi ninyo. Si Lolo Goring naman, di na kayo mabiro. Hindi ba kayo nagtataka? Tinamaan ako ng kidlat. Dapat patay na ako. Pero ito, buhay na buhay ako. Ibig sabihin nun, meron akong misyon. Nagkatinginan na lang kami ni Chumando.
May punto naman si Lolo Goring. Bakit nga babuhay pa siya at bakit kaya sa kanya ipinagkaloob ang mutya ng kidlat? Hindi na kami kumontra ni Chong, pero palaisipan talaga sa akin yon. Si Chong, alam ko naman na gustong gusto rin niyang makakuha ng ganoong klaseng agimat. Hindi ko lang alam kung anong tumatakbo sa utak niya sa mga sandaling yon na alam naman namin ang tunay na nangyari kay Lolo Goring doon sa dagat. Tinulungan namin si Lolo Goring na ayusin ang pinto at bubungan ng bahay niya. Tingnan mo matandang yan oh. Mayat maya, natutulala. Ano kayong iniisip? Malamang po yung mutya ng kidlat pa rin. Hinaan mo lang yung boses mo. Baka marinig ka eh. Chong, sa tingin ko, may nakikita na naman siya na parang nakakagulat. Oo nga. Hanggang sa matapos kami sa pagkukumpuni ng bahay ni Lolo Goring, ay nanatili siyang balisa na para bang may iniiwasan o nakakakita ng ibang nilalang. Ang duda ko ay multo. Tapos, kinabukasan pagising ko, ay nakita kong paalis si Lolo Goring. Lo, saan ang punta nyo? Sa gubat. Ano pong gagawin mo doon? Sama ako! Wag na. Sama na po ako. Wala naman po ako gagawin ngayon eh. Kailan ka pa ba'y ginawa? Lo naman. Pagdating namin sa gubat, akala ko'y mangangahoy lang kami o mangunguha ng halaman, bunga o ganon. Kaso, nagtaka ako sa ginagawa ni Lolo Goring. Ano pong ginagawa nyo? Bakit nyo po kinakatok isa-isa ang mga puno? Alam kong dito nakatira yung inkantong itim na yun na sumunod sa akin. Isa sa mga puno rito. Po, paano nyo po nalaman na isa sa mga punong yan nakatira? Parang may bumubulong sa akin. Tumatalas siya ang pakiramdam ko. Dahil sa mutya ng kidlat. Bakit kailangan nyo pong malaman kung saan dito naninirahan ang inkantong itim na yun? Kapag nalaman nyo, anong gagawin nyo? Kailangan kong sirain ang tahanan niya para hindi na siya makalabas mula sa mundo nila. Baka po kailangan nyo ng tulong ng albularyo. Hindi na. Nakararamdam ako ng kakaibang lakas. Kailangan ko lang tuklasin ang kakayanan ng mutya ng kidlat para malaman ko ang mga nakatatakot na nilalang na gumagambala sa akin at nagtatangkang agawin ang mutya. Kung hindi nyo po natutuklasan ang kakayanan nyo, tapos natagpuan nyo yung tiraan ng inkantong itim, paano nyo sisirain yun? Doon ko nga masusubok ang kakayanan ng mutya ng kidlat kapag nagawa kong sirain ang bahay ng inkanto na yon. Pero Lo, paano kung maunahan kayo? Sandali lang. Ikaw ba'y sumama sa akin para kumontra? Hindi naman po Gusto ko lang masaksihan kung paano nyo gagamitin ang mutya ng kidlat laban sa masasamang elemento. Kung ganon, manahimik ka at magpo-focus ako sa ginagawa ko. Pansamantala ko ngang isinara ang bibig ko. Bago pa ako pauwi ni Lolo Goring, sumusunod lang ako sa kanya sa bawat puno na kinakatok niya at pinakikiramdaman. Pagtapat pa ni Lolo Goring, maraming puno raw doon ang pinamamahayan ng mga engkanto. Pero karamihan sa mga engkantong yun ay nananahimik lang at walang planong manggulo sa mga tao. Hindi gaya ng engkanto na sumusunod at gumagambala sa kanya para makuha ang mutya ng kidlat. Maya-maya ay tumapat kami sa grupo ng mga kawayang magkakayakap. Inikutan niyo ni Lolo Goring. Dito na po ba? May nararamdaman ako na masamang enerhiya rito. Baka dito na nga po yung bahay ng inkantong itim na hinahanap nyo. Shhh! Huwag kayong maingay. Huwag munang maingay. Nagulat pa ako nang bigla akong hilahin ni Lolo Goring sa likod ng malalagong halaman. Nagtago kami ron
at may naramdaman daw siyang presensya na papalabas. Wala pang 1 minuto na kami ay nagkukubli ay sinabi ni Lolo Goring na may humawi nga ng mga kawayan mula sa loob. Ayan na siya. Hindi ko po siya nakikita. Hindi mo talaga makikita. Kasi wala ka namang third eye. Ako lang ang meron. Ang nakikita mo lang ay ang mga aswang. Pero ang mga multo at engkanto ay pili lang ang nakakakita sa kanila. Ang mga may 3 mata lang. Ang may mga kagaya kong nagtataglay ng agimat. Ayon pa kay Lolo Goring, ang engkanto ay may mahahaba ngunit maninipis na daliri. Kulay itim ang balat. Ang buto-butong kamay ay sumusunod lamang sa halos buto-buto ring katawan ng engkantong itim. Sinabihan ako ni Lolo Goring na manahimik lang sa likod ng halaman at huwag lalabas doon. Hanggat hindi niya sinasabi, sinunod ko naman siya. Nakasilip lang nga ako. Hawak ni Lolo Goring ang mutya ng kidlat. Nakita kong inilagay niya sa bulsa ng polo niya. Tapos hinawakan niya ng mahigpit ang itak. Nanlaki ang mga mata ko nang itaas niya yon na parang may susugurin. Tapos ayun na nga, sumugod na siya. Kunot na kunot ang noo ko habang pinapanood ko siya. Ayoko sanang maniwala. Baka halusinasyon lang yon ni Lolo Goring. Pero nang matalsikan ako ng dugo mula sa pagwasiwas ng itak niya, ay doon na naging solid ang paniniwala ko na may engkanto nga siyang kinakalaban sa mga sandaling yon. Hindi pa agad natapos ang pakikipaglaban ni Lolo Goring. Nakita ko rin na nasusugatan siya at nagkakaroon ng kalmot sa katawan, pati sa mukha. Gusto ko sana siyang tulungan, pero paano ko gagawin yon kung hindi ko naman nakikita ang kalaban niya? Tapos bigla siyang bumaling sa mga kawayan at yun ang pinangtataga niya. Grabe ang bilis ng naging kilos doon ni Lolo Goring. Nagmistula siyang kidlat sa bilis ng pagputol niya sa mga kawayan. Nang maputol yun lahat, ay saka siya sumalampak ng upo sa lupa. Sa harap mismo nun, hingal na hingal siya. Tumayo ako, lumingalinga at dahan-dahang lumapit sa kanya. Lo, tapos na ba? Natalo mo na ba siya? Oo. Tumakas siyang sugatan at bumalik doon sa loob ng kawayan. Kaya pinutol ko ang mga kawayan para wala siyang madaanan palabas uli. Sinira ko ang lagusan niya. Astig po ng Lolo Goring, ha? Tingnan niyo po. May mga talsik ng dugo. At ikaw din po. Ang dami niyong tinamong kalmot. Mga kagat po ba yan? Hindi pa nga rin ako makapaniwala sa nangyari. At alam ko, simula pa lamang ito. Alam kong may sasabihin pa si Lolo Goring, pero bigla siyang natigilan. Nagpalingalinga siya sa paligid at saka tumayo. Lo, bakit parang buhay pa siya? Hindi. May ibang presensyang nagmamasid sa atin. Maging alisto ka. Po, ibang engkanto po ba? Sa tingin ko ay aswang. Aswang? Hoy, aswang! Naaamoy kita. Huwag ka magtago. Kung gusto mo kong kalabanin, handa ako! Nakiramdam lang ako kung may tutugon kay Lolo Goring, pero wala. Ayaw niya. Maaaring hindi siya handa. Siguro'y nasaksihan niya ang pakikipaglaban ko sa engkanto. Baka po natakot siya. Umuwi muna tayo. Habang naglalakad kami palabas ng gubat, ay panay ang linga ko. Baka kasi bigla na lang kaming atakihin ng aswang na nagmamanman sa amin. Si Lolo naman ay diretso lang ang lakad at mabilis. Aba, Lolo Goring, parang gusto mo nang tumakbo. Sobrang bilis ng lakad mo. Hintayin mo naman ako. Binibilisan ko talaga ang lakad. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit parang gustong gusto ko pang makipaglaban. Para may nagtutulak sa akin. Para may nag-uudyok sa akin na hindi ko mawari.
Samantalang sa isip ko gusto ko magpahinga muna. Pero ang katawan ko tila gutom sa pakikipagdigma sa masasamang elemento. Yun nga po siguro yung epekto ng mutya ng kidlat. Para kayong naging kidlat sa pagkikipaglaban. Bagamat kita ang pananabik ni Lolo Goring sa pagtatanga ng mutya ng kidlat, ay hindi rin niya maikubli ang pag-aalala sa kaakibat ng kapangyarihan ng agimat na yon. Pagdating sa bahay niya ay walang lingon sa likod na pumasok at nagsara ng pinto. Naiwan akong nakatingin lang at kakamot-kamot ng ulo nang maalala ko na naman yung sinabi ni Lolo doon sa gubat na may aswang daw na nagmamasid sa amin. Ay bigla akong natakot. Naisip ko kasi, paano kung sinusundan kami hanggang doon? Kaya napatakbo na rin ako papasok sa bahay namin ni Chong. Bumangga pa ako kay Chong na sakto namang palabas. Tinanong kung bakit ako nananakbo. Sabi ko na lang ay nadudumi na ako kaya nagmamadali ako. Hindi ko sana sasabihin kay Chumando kung ano ang nangyari sa gubat nang samahan ko si Lolo Goring. Kaso napansin pala niya yung mga talsik ng dugo sa damit ko na puti pa naman at pati sa mukha ko may dugo rin pala. Kaya napilitan akong sabihin ang totoong nangyari. Parang hindi naman nagulat si Chong. Teka, wala ka man lang bang reaksyon? Matapos yung nangyaring pag-atake ng aswang sa bahay ni Lolo Goring at yung kwento niya kung paano napasa kanya yung mutya ng kidlat, hindi na ako nagtataka sa mga susunod pang mangyayari. Ang astig nga Akalain mo yun? Yung nasaksiyan kong pakikipaglaban niya sa mga engkantong siya lang ang nakakakita? O hindi ako natalsikan ng dugo, malamang di ako maniniwala. Para lang siyang baliw na panay-wasiwas ng itak sa hangin. Hoy Darren iwas-iwasan mo yung pagsama dyan sa Lolo Goring na yan. Siya lang ang nagtataglay ng mutya ng kidlat, hindi ikaw. Kaya paano kung mapahamak ka ha? Sigurado noon po akong di ako bababayaan ni Lolo Goring o sakali man pong malagay ako sa panganib. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ka pa rin nakasisiguro na maliligtas ka niya. Ang asikasuhin mo ay ang pagtatrabaho sa bukid. Kulang ng tao doon dahil namatay na si Mangador, kaya maisisingit na kita. Kailangan mo mag-ipon kung gusto mong makatuntong ng kolehiyo. Teka, anong kinamatay ni Mang Ador? Ang sabi, natuklaw daw ng ahas. Pero may nakapagbulong sa akin na nadali raw talaga ng aswang sa pilapil. Ayaw na lang sabihin ng pamilya dahil ayaw nilang pag-usapan pa sa baryo ang pagkamatay ni Mang Ador. Sa ganoong paraan, di ba kasi dating antingero si Mang Ador nung bata-bata pa siya. Baka hindi matanggap ng pamilya na sa kamay ng kalabang aswang din siya babagsak. Ganun po ba? Kailangan malaman ni Lolo Goring ang tungkol dito para mapatay niya ang aswang na yun. Manong manahimik ka nga dyan. Huwag mo na silang pakialaman. Iba ang laban ni Lolo Goring at iba rin ang naging laban ni Mang Ador sa aswang. Kahit pala hindi ko sabihin, ay nakarating na rin kay Lolo Goring ang nangyari kay Mang Ador. Nabanggit niya sa akin nang sabayan ko siya habang papunta siya sa bangka na nabili niya doon sa kabilang bayan. Lolo Goring, sa tingin niyo po ba iisa lang ang aswang na dumali kay Mang Ador at yung sumugod sa inyo? Hindi ko masasabi. Tsak naman na hindi nag-iisa ang aswang na naglalagay rito sa atin. Ano pong gagawin niyo? Wala akong gagawin. Maliban kung humarang sa daraanan ko ang isang aswang, hindi ko siya palalampasin. Papatulang ko siya. Paano naman po kung ibang tao ang harangin, biktimahin? Hindi niyo po ba tutulungan, gaya ko? Kapag may nangailangan ng tulong, bakit hindi? Lolo Goring, nasa kamay mo ang isa sa mga pinakaasam na agimat ng mga antingero. Lubos-lubusin mo na ang paggamit. Ano kaya kung manghanting tayo ng aswang? Lipulin natin sila. Lahat ng masasamang elemento. Makinig kang mabuti sa akin, Darren. Kung gagawin ko yon, ako lamang mag-isa at hindi kita isasama.
dahil magiging pabigat ka lamang sa akin. Ang sakit nyo naman po magsalita, Lolo. Baka nakakalimutan nyo na agad akong nagpatakbo ng unang aswang na umatake sa inyo sa bahay. Hindi ko nakakalimutan yun. Ang ibig ko lamang sabihin, sa halip na dapat maging focus ako sa pagpuksa sa mga aswang, mahahati ang atensyon ko dahil may kailangan akong protektahan. Baka mapahama ka. Ayaw kong may inaalala ako sa laban. Kung mananalo ako, mainam. Kung mamamatay ako, ayos lang din. Wala namang may pakialam sa akin eh. Nagkakamali po kayo dyan, Lolo Goring. May pakialam po ako. Itinuring ko na po kayong lolo ko eh. Kaya kung isasama niyo po ako, pwede naman nating protekta ng isa't isa. Pero kung sakali man na may mapahamak sa atin, walang dapat sisihin. Dahil pareho nating ginusto ang makipaglaban. Humahanga ako sa katapangan mo, Apo. Pero hindi pa rin ang sagot ko. Ang hirap talagang kumbinsihin ni Lolo Goring. Hindi ko alam kung nag-aalala lang ba talaga siya sa akin o wala lang siyang tiwala. Nung mga sumunod na araw, nakita kong laging umaalis si Lolo Goring. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Pero ang sabi ni Chong, tahimik daw na iniisa-isa ni Lolo ang mga masasamang elemento. Pag tinatanong ko naman si Lolo tungkol doon, ang sinasabi lang niya, mas mabuting wag ko na lang malaman para na rin daw sa kaligtasan ko. Isang hating gabi, nagising na lang kami ni Chong sa ingay na naririnig namin mula sa labas. Bubuksan ko sana ang bintana, pero bigla ko ring isinara nang makita ko na may kinakalabang aswang si Lolo Goring sa harap mismo ng bakura namin. Ang ginawa ko ay naghanap ako ng masisilipang butas. Nakakita naman ako. Hindi ako maaaring magkamali. Ang aswang na yon, ang unang aswang na umatake kay Lolo Goring. Binalikan pala siya. Darren, ano nangyayari? Shh! Si Lolo Goring at yung aswang na nakita natin. Naglalaban sila. Patingin. Oh, ikaw muna sumilip. Mukhang desidido ang aswang na yan na makuha ang mutya ng kidlat kay Lolo. Oo nga. Pasilip uli. Anong gagawin natin? Wala. Huwag na tayong makialam. Kaya na ni Lolo Goring yan. Chong, parang may ibang paparating. Ha? Pati nga. May natanaw kami na mga bagong parating mula sa madilim na kalye. Parang mga aswang din sila. Baka kailangan ni Lolo Goring ng backup. Hindi. Hindi na tayo tutulong. Diyan na natin makikita kung gaano kabisa ang mutya ng kidlat ni Lolo Goring. Sigurado ka ba, Chong? Di ba't ikaw na rin ang nagbibida sa akin kung gaano kagaling na nakikipaglaban si Lolo Goring sa engkantong itim sa gubat na siya lang nakakakita? Pero iba naman dyan. Mga engkanto yun. Hindi natin alam kung sino ang mas malupit makipaglaban. Ang engkanto o mga aswang. Basta dito lang tayo. Panoorin lang natin. Magtiwala lang tayo sa kakayahan ng mutya. Kahit ganoon ang sinabi ni Chumando, ay hindi pa rin ako mapakali. Kating-kati ang mga paa kong lumabas para tulungan si Lolo Goring. Nasa 5 o 6 pa yata yung dumating. Sana lang kayanin ni Lolo at ng lakas ng mutya. Nakita ko ang naging reaksyon ng mukha ni Lolo nang mapatingin din sa mga parating. Lalong tumapang ang mukha niya. Napansin ko pa na yung mutya ng kidlat ay nakakwintas na kay Lolo Goring. Ginawa niyang pendant, kaya nakabantad yun sa mga aswang. Baka lalo silang manggigil na mapatay si Lolo habang nakikita nila yon. Chong, naisip ko lang, bakit pa gusto rin ng mga aswang na makuha ang mutya ng kidlat? Ayon sa kaibigan kong antingero dati, ang mutya ng kidlat ay may hatid ding kapangyarihan sa mga aswang. Kung sadya raw na may kakaiba ng lakas ang mga aswang kesa normal, dodoblehin pa raw ng mutya ng kidlat ang lakas nila. Kaya inaasam din nila yon. Kaya pala,
Hindi dapat isinabit ni Lolo Goring ang mutya sa liig niya. Madali yung maaagaw sa kanya. Nang makita kong medyo naaagrabyado si Lolo Goring, ay hindi na ako nakatiis. Darren! Saan ka pupunta? Darren! Kumuha ako ng asin at desidido talaga akong lumabas. Kaso, si Chumando ay hinarang ako sa pintuan. Talaga bang ipapahamak mong sarili mo? Pero Chong, kailangan ni Lolo Goring ang tulong. Alin ba sa mga sinabi ko ang hindi mo naiintindihan? Na kay Lolo Goring ang mutya ng kidlat. Walang aswang na makatatalo sa kanya. Pero marami siyang kalaban. Kahit pa isang batalyon ng aswang, mananaig ang kapangyarihan ng mutya. Kaya pwede ba, huminahon ka na at manahimik ka rito sa loob? Galit na si Chumando. Kinuha niya sa akin ang garapon ng asin at ibinalik sa kusina. Habang ako naman ay bumalik sa pagsilip sa butas. Mukhang tama nga siya. Nakakalamang na ulit si Lolo Goring. Napatumba na niya ang ilan sa mga dumating at yung nauna ay susuray-suray na rin. Hanggang sa tumakas na ang iba at ang huling bumagsak ay yung unang aswang na kumalaban sa kanya. Kaya lang, may napansin ako. Wala na ang pendant na mutya sa kwintas sa leeg ni Lolo Goring. Wala nang kalaban, kaya lumabas na ako, pati si Chumando. Lolo Goring! Bakit kayo lumabas? Pasensya na po, Lolo Goring. Kung hindi ka namin natulungan, marami po ang mga aswang na umatake sa inyo. Wala kaming laban sa kanila. Di gaya ng mutya nyo. Ayos lang. Tama lang ang ginawa niyong hindi lumabas kanina. Pero Lolo, ang mutya ng kidlat nasaan? Bumaba ang tingin ni Lolo Goring sa liig niya. Kinapa ang kwintas na wala ng pendant. Namutla siya nang matiyak na nawawala nga iyon. Posible kayang nakuha ng isa sa mga aswang na tumakas? Hindi maaari. Tinulungan namin si Lolo Goring na hanapin ang mutya ng kidlat sa paligid. Bawat sulok ay kinalkal namin. Halos hukayin na namin ang lupa. Makita lang ang nawawalang mutya. Pero lumipas lang ang oras sa paghahanap namin nang wala kaming natagpuan na kakaibang bato. Lo, paano na yan? Paano nyo na malalabanin yun ang mga aswang kung wala na kayong anting-anting mula sa kidlat? Lalabanan ko pa rin sila. Sa abot na makakaya ko kung babalikan nila ako. Handa naman ako mamatay. Baka naman po, kaya tumakas ang ibang aswang, hindi dahil natakot sila sa inyo, kundi dahil nakuha na nila ang pakay nilang mutya ng kidlat. Tumingin lang si Lolo Goring kay Chumando. Tapos ay tumalikod siya sa amin. Magpahinga na kayo. Lolo Goring, huwag po kayong mag-alala. Kahit wala sa inyong mutya ng kidlat, sasamahan pa rin kita kahit saang laban. Pahabol ko na lang yon. Pero kahit hindi na ako nilingon ni Lolo Goring, ay alam ko naman na narinig niya ang sinabi ko. Chong, sobrang lungkot ni Lolo Goring. Sa tingin mo, saan kaya napunta yung mutya ng kidlat? Tulad ng sinabi mo kanina, hindi niya dapat yung ginawang pendant. Baka sa pakikipaglaban niya, hindi niya na lang namalayan. Nahablot na pala yun sa kanya ng isa sa mga aswang. At ayun, tinakasan na siya o pwede rin namang nalaglag. Ang problema, kung saan nalaglag. Tama, posible nga po. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Hindi pa ako pumasok sa loob. Nanatili ako sa labas. Tinitingnan-tingnan ko pa rin ang lupang pinaglabanan ni Lolo Goring at ng mga aswang. Nagbabaka sakali pa rin ako na makita ko ang mutya. Kahit gusto ko ring magkaroon nun, sabi ko sa sarili ko, kapag nakita ko ay ibabalik ko pa rin kay Lolo Goring. Dahil siya talaga ang pinagkalooban nun ng langit. Kaso nahilo na rin ako sa kayuyo ko at kakakalkal ng lupa. Wala ring nangyari. Darren, ano pang ginagawa mo dyan? Inahanap ko po yung mutya eh. Pero papasok na rin po ako. Hindi ko naman makita eh. Halika na, pumasok ka na rito at matulog ka na.
Meron pa naman bukas para hanapin yun. Sige po, Chong. Bukas na lang uli. Sigurado, hindi makakatulog niyan si Lolo Goring dahil sa pagkawala ng mutya. Ay nako, makakatulog din yun. Dati namang wala sa kanyang mutya ng kidlat eh. Tahimik pa nga ang buhay niya nun eh. Siyempre po, iba pa rin yung nakahawak siya ng ganong klaseng anting-anting. Tapos biglang mawawala, di ba? Ang sakit siguro sa pakiramdam nun. Dati namang walang pakiramdam ang matandang yun. Kaya madali lang niyang matatanggap yun. Yun na nga po ang inaalala ko, Chong. Baka po dahil dun, bumalik na naman si Lolo Goring sa pagiging mailap at masungit niya. Nasa sa kanya na yun. Sige na, matulog na tayo at maaga pa tayong pupunta sa bukid bukas. Nakahiga na ako. Pero hindi pa ako binabalikan ng antok na nawala kanina nang magising kami ni Chong dahil sa pakikipaglaban ni Lolo sa mga aswang. Palaisipan sa akin kung saan nga kaya napunta ang mutya ng kidlat. Kung posible bang napasa kamay yun ng iba na may kaparehong epekto kahit hindi talaga sa kanila ipinagkaloob ng langit. Hanggang sa makatulugan ko na ang pag-iisip. Hapon, pagkagaling sa bukid, ay tumambay ako sa balkonahe namin. Naiwan pa sa bukid si Chumando dahil may kakausapin pa raw siyang tao. Ako naman ay nagkakape na nang makita ko si Lolo Goring na lumabas ng bahay niya. Lolo Goring! Saan po ang punta nyo? Huwag mo lang itanong. Masungit na naman siya, pero okay lang. Inubos ko agad ang kape ko at sinundan ko siya. Hindi ko na lang muna ipinamalay sa kanya. Patago-tago pa ako. Pupunta na naman siya sa gubat. Paminsan-minsan ay lumilingon si Lolo Goring. Kaya mabilis akong nagtatago sa likod ng puno. Kaya lang, matalas pa rin ang pakiramdam niya. Darren! Lumabas ka na dyan. Mapapagod ka lang sa katatago sa akin. Lo, alam niyo pala? Kahit ganito na ang edad ko, mas matalas pa rin ang pakiramdam ko sa'yo. Masyado ka mabagal kumilos para hindi kita mahuli. Si Lolo talaga. Saan kayo pupunta? Hahanapin ko ang mga aswang. Ha? Pero Lo, wala po sa inyo ang mutya ng kidlat. Ano naman? Bumagal ang paglalakad ni Lolo Goring na para bang may gusto siyang ikwento. Makikinig po ako, Lo. Ayoko sanang balikan ng nakaraan. Noong kasing edad mo pa lamang ako, pauwi kami ng nanay at tatay ko at isa kong kapatid na babae. Galing kami sa piyesta sa kabilang bayan kaya inabot kami ng gabi. Masaya kami nagkukwentuhan habang naglalakad sa ilalim ng buwan. Ang nanay at tatay ko, pareho silang hindi naniniwala sa mga aswang at hindi nila inaasahan sa gabing yun mahaharang kami ng dalawang aswang. Isang babae at isang lalaki. Ang sabi ng nanay ko'y tumakbo na kami ng kapatid ko. Pero katulad mo, matigas din ang ulo ng kapatid kong babae. Hindi niya iniwan ang mga magulang namin. Samantalang ako'y mabilis na tinakasan ang senaryo. Kahit alam kong mapapahamak sila. Namatay po silang tatlo? Kung hindi ko sila iniwan, baka may nagawa ako. Pero naduwag ako. Hinayaan ko silang mamatay. Sa kamay ng mga aswang, iniligtas ko lang ang sarili ko. Iyan naman po ang gusto mangyari ng nanay niyo eh. Ang makaligtas kayo. Pero wala kang ideya kung gaano yung kapigat sa loob ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa akin sarili na sana'y namatay na lang din akong kasama nila. Kung nakakakita po kayo ng kaluluwa nila, hindi nila gugustuhin ganyan po ang isipin mo, Lo. Pero alam mo, mula nung mapasakin ang mutya ng kidlat,
at makapatay ako ng aswang, doon ko naisip ang isang magandang pagkakataon. Yun ay para maipaghiganti ang pamilya ko. Kaya nasabi ko sa sarili ko, uubusin ko sila. At kapag naubos ko ang mga aswang at mamatay man ako nang walang bigas sa dibdib ko, Paano niyo po magagawa yun? Wala na po yung mutya ng kidlat. gagawin ko pa rin. Haharapin ko sila. At kung mamatay man ako sa kamay nila, magaan kong tatanggapin na matulad ang kapalaran ko sa pamilya ko. Ganun pala ang pinagdadaanan ni Lolo Goring. Namuhay siyang binabalot ng sumbat ng konsensya dahil sa pagkamatay ng buong pamilya niya. Hinayaan niya na buong buhay siyang mamuhay sa lungkot. Darren, umuwi ka na. Maaring ito na ang huling laban na haharapin ko at ayokong madamay ka. Lolo Goring, kapag iniwan ko kayo ngayon, para ko na rin inulit ang ginawa niyo dati nang iwan niyo ang pamilya niyo sa gitna ng panganib. Gusto mo bang mabuhay din ako sa takot? At kinakain ng konsensya ko kapag may nangyaring masama sa inyo? Pero hindi mo naman ako pamilya. Hindi po kita kadugo, pero pamilya po ang turing ko sa inyo. Maniwala po kayo sa hindi. Dahil sa sinabi ko, ay hinayaan ako ni Lolo Goring na sumama sa kanya sa paghahanap ng mga aswang. Marami siyang dalang asin sa bag niya at ibinigay din niya sa akin ang isang itak. Dalawa pala kasi ang dala niyang itak. Isa ang hawak niya at ang isang nakasuksok sa pantalon niya. Nang bumaba ang araw at unti-unting lumatag ang dilim, ay malayo-layo na ang nalakad namin ni Lolo Goring. Hindi na nga pamilyar sa akin ang lugar. Malapit na tayo sa liblib. Kung saan ako nakasagupan ng mga aswang nung mga nakaraang araw. Dito po ba talaga sila naglalagi? Sa malamang. Pero alam kong sa malapit lang din sila naninirahan. Lolo Goring, kahit ano pong mangyari parehas nating ginusto to. Kaya sino man po ang mamatay at mabuhay sa atin, walang dadaling bigat. Sige na. Sinabi mo eh. Pinagdikit namin ang mga itak bilang tanda ng pagsang-ayon sa misyon na yon. Hindi nagkamali si Lolo Goring ng pinuntahan. Nasa lugar nga na yon ang mga aswang. Isang aswang ang biglang sumugod sa amin. Dahil dalawa kami ni Lolo Goring, kaya madali namin siyang napabagsak nang sabay na umigkas ang mga itak namin. Nakakakaba, pero nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili ang makapatay ng aswang nang wala ka namang hawak na anting-anting o mutya. Ang galing natin, Lo! Ipunin mo uli ang lakas mo. Meron pa yan. Tama si Lolo Goring. Makalipas lang ang ilang saglit ay meron ulit lumabas. Sa ikalawang pagkakataon ay napabagsak kami ng husto dahil tatlo ang humarap sa amin. Aaminin ko na masyadong naging malaki ang tiwala ko sa sarili ko at kay Lolo Goring. Hindi ko inaasahan na kayang-kayang baliin ng aswang ang mga buto namin. Gaya ng nangyari sa kaliwang binti ko. Si Lolo Goring naman ay nakita kong duguan na. Halos manlupaypay pero patuloy pa rin lumalaban. Tumingala na nga ako sa langit noon at sabi ko, handa na akong mamatay. Kahit ang totoo ay natatakot ako syempre. Hindi ko inaasahan na merong pang darating para makapagligtas sa amin. Lolo Goring! Ang mutya ng kidlat! Saluhin mo! Kahit duguan ay nakita kong nabuhayan ng loob si Lolo Goring nang mahawakang muli ang mutya. Ako naman ay natatawang naiiyak sa saktong pagdating ni Chumando. Sinabuyan niya ng asin ang mga aswang. Para makalapit siya sa akin at matulungan akong makatayo, hinila niya ako palayo ng konti ron. Habang si Lolo Goring naman ay mabilis na nakabangon. Ginamit na tungkod ang itak niya at saka muling nakipaglaban sa dalawa pang aswang na natitira. Nang matapos ni Lolo ang mga aswang, ay saka ulit siya bumagsak sa lupa na hinang-hina. Chong, dali natin si Lolo Goring sa ospital.
Darren, kayo na naman kayo. Hindi ba't sinabi ko na ayoko sa ospital? Sa bahay ko. Doon niyo ko dalhin. Pakiusap. Sinunod namin ang hiling ni Lolo Goring. Sa loob ng bahay niya ay may pinagtapat sa amin si Chumando. Patawad, Lolo Goring. Ako ang nakapulot ng mutya, pero hindi ko sinabi sa inyo. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng anting-anting. Gusto ko sanang subukan kung mapapagana ko ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Kaso, nang malaman ko na wala ka at wala si Darren, naisip ko, sasaba kayo sa laban na walang kapangyarihan. Posible kayong mamatay ng pamangkin ko. Hindi kakayanin ng konsensya ko. Kaya hinanap ko kayo. Pero mas nabigla ako sa ipinagtapat ni Lolo Goring. Alam kong ikaw ang nakapulot ng mutya ng kidlat. Nakita ko nang damputin mo sa lupa ng palihim. Pero hinayaan kitang magpasya. Tulad ng nasabi ko sa inyo, handa na akong mamatay anumang oras. Dahil sa mutya ng kidlat, nadugtungan pa ang buhay ni Lolo Goring. Naipagpatuloy pa niya ang pakikipaglaban sa mga aswang nang lubusan siyang gumaling. Gumaling din naman ang binti ko. Akala ko nga, tuluyan ko nang hindi magagamit ang kaliwang binti ko. Paglipas naman ng mga panahon, bago mamatay sa sakit si Lolo Goring, ay ipinamana niya kay Chumando ang mutya ng kidlat, hindi sa akin. Kasi sabi niya, ang gusto niyang maging buhay ko ay makabalik sa pag-aaral at balang araw ay magkaroon ng trabaho at sariling pamilya. Isang buhay na normal, payapa at tahimik. Hindi ko makakalimutan si Lolo Goring. Siya ang naging inspirasyon ko mula nang makilala ko siya hanggang ngayon na matagal na siyang nasa kabilang buhay.